Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my Ame from Japan, Kaban Taurus. April 19, this reading is for you, 19 to 25, 2026. Maraming salamat muna sa aking subscriber, yung subscriber cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa naktaba ng puso niyo mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, ang gusto niyo makuha natin, all the details is in description below. Paka-check na lang. Diyan reading tayo. Kunin mo lang ang sayo o itapon ang hindi naman talaga para sa'yo. Vice versa ha. Nangyayari, or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan yung inyong isipan. Ano man ang gender mo, ano man ang edad mo, wala sa baraha ang kapalaran ng tao. Kayo pa rin ang makapagpapabago nito. Gawin yung guide, yung mga warning, hindi yung negative warning yung para magkaroon din kayo ng idea, awareness, action, change of action, decision, pwedeng maiwasan, at iba pa. Meron kang Sagittarius, Capricorn, Aries, and Virgo. Okay. Nagkakaroon ng mga kalungkutan or yun nga, kalungkutan or feeling emotion in some aspect of your life na maaring ito is gusto mong maayos o gusto mong gawin, no? Or mag-success. Sa iba sa inyo, reflection to sa nakaraan. Pwede nagkakaroon ka ng mga reflection from the past situation na nakapagpapalungkot o kaya ka nagkakaroon ng emotional feelings, no? Pwedeng na doon sa point na yon. And then also, ang sinasabi rin dito is may mga sitwasyon daw na kailangan mo i-progress, Taurus. Or meron ka ipaprogress na bagay o sitwasyon kasi parang nandun yung kahilingan. Or pwede rin na may mga gusto kang gawin or may humingi sa'yo ng tulong or kung ano man yan na something wish or hope, no? Yun ang nakikita ko sa'yo dito. Kasi parang nandun din yung point na you want to fix or you want to progress something into your life kasi you want peace. Parang nandun sa point na yun. Yun nakikita. Hindi ko alam in what way pwedeng nandun kayo sa point na yun. Pwedeng related to sa pera sa iba. Related sa pera, sa negosyo, sa finances, business, if you have, mga ganyan. Pwede rin siya sa trabaho. And then also, may mga oras, panahon, pagkakataon, pwede na doon sa point na nasasayang or nasayang. Hindi ko alam why, pero may mga ganun daw sitwasyon. Ako na nakikita. Wala ka bang ginagawa, or may mga sitwasyon ba na natatenga ka, or resting time ka ba? Basta may mga ganun sitwasyon eh. And you need to protect your finances din ang sinasabi dito, no? Wag lang hope ng hope, wag lang manifest ng manifest, 'di ba? Kailangan mo rin talaga dito is action. Kailangan mo rin talaga dito is mag-ano ka talaga, proseso ka. Ano ba 'yan, anak? Pinupuan mo si mami, paluga. Yun ang kinakailangan mo. And then also, sa nakikita ko rin dito sa iyo is magkakaroon daw ng mga kasiyahan or yung kapapuri, pasasalamat. Pwedeng ikaw ito sa kanila or sila ito sa iyo or ilan man sila na doon sa point na yon. And then also is may mga bagay ka talaga na dinidesire o gusto mo panindigan at gusto mo ng actionan. There's a retirement situation. Hindi ko alam in what way yung retirement. Pwedeng sa love life, pwedeng sa mga tao na nasa paligid mo, or baka basta may retirement situation. May trabaho ka ba? Or you want to retire ba? May mga ganun sitwasyon ako na nakikita dito. Or may mga bagay ka talaga na gusto mo na talaga matapos to make it peace. Yun ang nakita ko. May matanda ako nakikita. Pwedeng may matanda tsaka bata eh. Madochi ka dun sa dalawa, no? Matanda man siya o bata. Kasi nahando yung point of kahilingan. Pwedeng ikaw ito sa kanila, sa kanya o sa kanila, or siya ito sa iyo. May hihilingin yung tao na yon. Hindi ko alam kung sino sa buhay mo. May hihilingin daw siya sa iyo. Pwedeng connected ang pera. Kukonek ang pera. Pwedeng nahandun sa point na yon. Iba dito, you're a boss. Pwedeng may mga negosyo kayo, malaki o maliit, or handa yung pagiging leadership, or meron ka talagang ili-leadership or ili-lead na isang situation. Pwedeng nahandun sa point. There's a loss of situation.
Pwede rin kasi na nandun yung feeling, emotion, and reflection from the past dahil sa loss. Pwedeng nandun sa point na yun. Maraming klase ang loss, no? Loss of money, loss of someone, loss of pet, loss of trust, loss of something, valuable things, basta kung anumang loss yan. Yan ang nakikita ko. May tao rin na may sakit, no? Kung ikaw ito is you need to protect yourself or someone who's connected sa iyo is may taong magkakasakit or may sakit na kailangan talaga na iproseso ito, no? Or kailangan talaga na kasi need to heal ang situation, ano, yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. Pero dito, alam mo, may money involved Siguro may darating na pera sa'yo. Pero sana mo, hindi ko yung magbibigay, ano. Yun. Pero ang sabi kasi, you need to protect your money. Ibig sabihin, is, pwedeng may, pwedeng may manloko sa'yo, di ba? O pwedeng may ganchuin ka, gaganchuin ka, o huwag naman ikaw manggancho. O kaya is, biruin ka, pwede nando sa point na yun. Di ba? Attraction and sacrifice. Okay. Okay. If this is your life situation, sorry, muntik nang muntik nang tumaob, buti na lang. Okay, when it comes sa iyong life, sa nakikita ko sa'yo dito, alam mo, ikaw kasi Taurus yung tao na you want to sacrifice all, no? Sa mga tao na mahalaga sa'yo. Kasi para sa'yo, yung belief mo kasi, parang kahit ako na lang yung mahirapan, alam ba, parang kahit ako na lang yung hindi kumain, basta sila makakain lang. Yung parang ganon. Andun ka sa point na yun, no? Kaya pagdating sa love, medyo ano yung heart mo, mabait masyado. Hindi ko naman sinasabi na magdamot ka, hindi. Nandun yung nakikita kong life situation mo. And you attract the person o na-attract mo talaga yung mga tao na, ah, na nakikita kasi nila yung aura mo na matulungin ka or yung mabait yung aura mo. Kaya nilalapitan ka. You are more on attractive sa mga tao na nangangailangan. Nandun yung point na yun. No? And nandun naman din yung lakas ng loob mo. Oo, minsan kasi handun ka sa point na when it comes to a life, alam mo yun yung hindi mo ipinapakita na nalulungkot ka rin, nawawalan ka rin ng pag-asa, yung minsan nagiging emotional ka rin, pero hindi mo pinapakita sa kanila. Almost you keeping your feelings, no? Pagdating sa kanila, basta pinapakita mo lang sa kanila, you are strong kasi nga Taurus ka. Ayun ang nakikita ko sa iyo dito. Kaya, yun nga, because of your helping hand na alam nila is ikaw yung matatakbuhan nila, yun yung heart mo sa nakita ko dito. Kaya nagiging ano ka. When it comes sa life, malakas naman yung loob mo no? Andun yung strong attraction mo sa iba rin sa nakikita ko dito. Madali ka rin naman makipag-close sa iba sa nakikita ko dito. Yun. Basta lakasan mo lang na yung loob mo. Kapag may mga struggles sometimes, sabihin mo rin sa iba, no? Kapag medyo nahihirapan ka na, ganyan. Huwag mo lang din kip-kipin. Pagdating sa career mo, sa career mo kasi, kahit ano gagawin mo pagdating sa career. Nandun ka sa point na yon, no? Kasi malakas yung loob mo. Sa nakikita ko dito. Huwag ka lang mapanghihinaan ng loob, no? Kumbaga, is when it comes sa career mo, may mga sitwasyon na hindi magiging good talaga. May mga sitwasyon na malulungkot ka kasi natural naman talaga 'yun sa trabaho or sa career na tinatahak mo ngayon, 'di ba? Natural 'yun, basta wag ka lang mawalan ng pag-asa. Kasi ma-attract mo na may mga tao sa paligid mo na pwedeng makatulong sa iyo or pwedeng ikaw rin kasi isa dito na pwedeng makatulong sa kanila, 'di ba? Yun nakikita ko, you always sacrificing talaga. Gagawin mo yung lahat pagdating sa pero andun yung ability mo to do things pagdating sa career mo. Siguro lang pag naano ka lang talaga na natalo ka lang ng emotions mo when it comes to a career, ayun na, lagot na nga lang, 'di ba? Kaya magpakatatag ka pa more. Pagdating sa love life, kung ito is tao. Siyempre tao ate, kung ito is bago. Kung ito is bago, ang nakikita ko dito, mapapasok ka sa third party relationship. Or sa isang tao, wag naman sana ikaw ito ha, or sa isang tao na
na parang nagkaroon ng commitment tapos makikilala ka niya or makikilala mo siya, then bibitiw siya, tsaka siya bibitiw. Sana wag naman. Sana wag ka naman pumasok sa gano'n para magiging ikaw yung cause nung paghihiwalay nila, 'di ba? Yun ang nakikita ko dito, ha. Or wag ka naman din papasok sa gano'n. Basta slowly but surely, kung kayo is nagkahiwalay nitong yes, nagkaroon ng paghihiwalay kasi why? Nagkaroon ng attraction sa iba talaga, 'no? Ang nakita ko kasi dito, isa kasi sa inyo pinaliwalaan lang yung sarili niya. Yun ang nakikita ko dito. Sana hindi nagkaroon, basta it's more on pain. Naging masyadong, hindi ko alam kung controlling or masyado lang talaga naging matigas yung isa sa inyo sa nakikita ko 'to, yung isa sa inyo masyado siyang nagsakripisyo pagdating sa love. They give all, 'no, nandun yung point na yun. Yung isa sa inyo, basta masaya ako, kaya ako ganito, kasi yun yung kinasisihan ko. Medyo bad ano, yun ang nakikita ko dito. Nagkaroon kasi dito ng pang-aakit. Puwedeng nagkakaroon na sila ng pag-uusap, ganyan, talaga matagal na and then boom, andun yung sitwasyon na yun, 'no? Kaya andito talaga si separation, yun. Pero ang sabi naman dito is may mga oportunidad naman na darating sa'yo, sa iba sa inyo. And then also is sa nakikita ko naman sa inyo kung may third party, eh, nasa inyo na 'yan, 'di ba? Nandun na yung sakripisyo, ba't ka pa nalulungkot, anong gagawin mo? Kung ano ka na lang, is more on painful o kaya naman is talagang painful siya sa may mga ano, kasi andito si attraction. Well, nasa sa inyo yun. Pwede iba sa inyo is you are more focusing to yourself na or nandun talaga yung sometimes, eh, siyempre yung paniniwala ng isa, paniniwala mo, hindi na kayo same page eh. Alam mo yun, kaya nga nagkaroon ng third party. Ibig sabihin, hindi na-attract na siya sa iba. Pero it's up to you kung anong gagawin mo dito. Kung wala naman kayong third party relationship, may mga time daw na magkakaroon kayo ng conflict. Or may mga, well, natural naman yung sa relationship, ano, wag lang kayo maghihiwalay, ha? Stability naman, you give your all opportunities dito sa when it comes to your relationship sa mga walang third party. Yun nga lang, syempre, isa sa inyo rin talaga, ano, either controlling or may pagkamatigas. Parang, pag, kapag pag may sinabi, gusto niya yun. Isa sa inyo ganun. Yun ang nakikita ko dito, ha. Isa dito, mahaba ang pasensya pagdating sa connection. Yun. Haba mo lang na talaga yung pasensya. Sana hindi kayo mag-away. Kasi may mga pag-away o hindi pagkakaintindihan, may mga ikaka-depress, mga disappointment. Energy meters. Uy, ano ba yan? Yung baraha mo nagwawala. Sandali lang. Cool ka lang. Okay. When it comes sa iyong energy, pagdating sa energy mo, merong kada ikinalulungkot eh. Hindi ko alam in what way. Pwedeng sa family, pwedeng sa tao mas nakakabata sa'yo, ganyan. Or pwede rin na may nakakausap ka na nalulungkot ka. Or pwede rin na family situation, no? Or pwede rin na doon yung point na may mga situation na nangyari or mangyayari na yun talaga yung kalulungkot mo. And dito sa sitwasyon mo din, ang nakita ko energy ng iba is may mga time daw na parang napapagod ka na. Alam mo yun, yung pagod na ako, nakakapagod, makakaramdam ka raw ng ganun. Yun, baka sa trabaho mo, baka sa mga conversation when it comes sa paligid mo, pwedeng na doon sa point na yun, or sa isang mas bata sa'yo, pwedeng kapatid mo, anak mo, pamangkin mo, basta mas bata, kasama mo sa trabaho, basta mas bata siya sa'yo, pwedeng na doon sa point na yun, or nandun yung point na may mga frustration ako na nakikita sa'yo. You feeling empty, you feeling drained, or nandun yung point na minsan nagkakaroon ka na ng pag-isolate ano, sa nakikita ko sa'yo dito. Kasi why? Yung iba dito kasi may mga gusto kayong umpisahan, may mga gusto kayong ma-achieve, may mga gusto na kayong magkaroon ng positive outcome. Maaari may handun yung point na nakakapag-papabothered sa isip mo sa nakikita ko sa'yo dito.
Parating. Uy. Parating po kay Taurus. The Sun. Mag-ingat ka sa 2 hanggang 3 tao. Mag-ingat ka daw. Pwedeng nakakausap mo na to or pwedeng kasamahan mo to sa trabaho. Basta is 2 hanggang 3 tao. Hindi ko alam why. Pero sabi ito, mag-ingat ka raw. Ibig sabihin, may nangyari na noon na pwedeng maulit muli ngayon. Pwedeng na doon sa point na yun, ano? O kaya naman mag-ingat ka sa mga tao na nakakausap mo, nakakadealing mo, nagiging partnership mo, o kaya is nakaka-collaborate mo, ganyan. Mag-ingat ka raw. And then also, parating sa iyo is may mga happiness situation. Yan, may mga celebration, kung ano mang celebration yan, may mga happiness, enjoyment, or there's a success and recovery happen into your life, nababalik ang iyong strengths. Ang sinasabi dito, may kasal ba? Parang may kasalan. Either may pupuntahan kang kasal, may pag-uusapan related to kasal, or may mga ikakasal. Pwedeng nandun sa point na yun. Or thinking about kasal. You know, kasi something na parang gustong ayusin, isaayos, parang gustong i-work it out eh. Parang nahandun sa point na yun. Or pwede rin na may babae na makikipag-usap sa'yo na ganito, ganyan, 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 ganyan. Baka may papaisaayos sa'yo, o kaya naman is may sasabihin sa'yo connected ang trabaho or connected ang pera. Pwedeng nandun sa point na yun. No? May mga papers and documents din ako na nakikita sa'yo, Taurus. Baka may mga kailangan ka na asikasuhin related to papers and documents. Asikasuhin mo na, ipasa, kung ano man yan. Sa iba sa inyo is medyo magulo kasi yung isip mo. Hindi ko alam why. Sa iba kasi magulo yung isip. Para hindi nyo alam kung kakaliwa ka ba o kakanan ka. Parang something you want to recover, something you want to decide, or may mga bagay na desisyon ka talaga na gusto mo nang umpisahan, gusto mo nang fokusan, yun nakikita ko dito, para matapos na, mga ganong sitwasyon. Pwede magkakaroon talaga ng pag-uusap, oh. So, iba dito bagong trabaho, o may mga bago kang tatrabahuhin, no? Yun, kung ano man papers and documents, tataha ka daw ng bagong journey sa buhay mo. Sa iba sa inyo. Victory and success is waving. Yan, may mga victory and success. May magtatapos sa buhay mo. May kakagulat, ikakasyak, o ikabibigla ka daw na sitwasyon. Pwedeng may tao na makakausap ka na marami siyang sasabihin sa iyo, or may mga sasabihin siya sa iyo na gano'n ang mararamdaman mo, or pwedeng connected siya sa isang mas bata sa iyo. Pwedeng na doon sa point na yon. Dapat iwasan. Kung titignan ko nga dito, medyo marami ka lang din iniisip din, ano. Dapat iwasan. Taurus. Dapat mong iwasan. Iwasan mo, syempre, yung mga bagay na kung kailangan ng i-recover, kailangan ng forgiveness, or kailangan tapusin, gawin, no? Iwasan mo na hindi ka makapag-release ng mga pain na nararamdaman mo, ganyan. Kung may problema ka rin daw, sometimes, syempre, sabihin mo daw, i-share mo daw yung problem mo sa tao na pwedeng mahingahan mo ng problema, ganyan. Mailabas mo yung mga dapat mailabas. Yung magkaroon ka lang ng kakwentuhan na hindi ka ibebenta, ganyan. And then, iwasan mo, syempre, yung mga puot, galit, hindi pagkakasundo, hindi pagkakaisa, mga conflict, yung mga taong hindi same pages, o kaya is yung mga tao na possessive. Possessive, marami kasi, demanding, makasarili,
mapagmalaki, ano pa ba? Basta i-research nyo lang yung possessive. No, yan, yung mga ganon. Iwasan mo na hindi mo muna pag-isipan, pag-aralan, siyasatin, gawin, yung mga bagay-bagay. Iwasan mo na malack of plano ka, iwasan mo malack of idea ka, iwasan mo yung mga tao na pipilitin kanila sa gusto nila o paniniwalaan kanila sa gusto nila, or ikaw ito, iwasan mo na lang din. Vice versa, mga taong very defensive or being defensive, mga taong nabastos, being rude, at saka yung mga sarcastic situation, ganyan, no? O ikaw, or sino man yan iwasan mo na lang yun. Yun ang nakikita ko. Basta kung ano yung mga makapag-disappointment or makakapagpa-depression or makakapagpapa feeling emotion sa buhay mo is lumayo-layo ka at ipag-isipan mo talagang maigi. Kung baka mamaya hindi ka nakapag-isip maigi, tapos nangyari yun, di ba? Ingat ka lang din sa mga salita mo, sa mga action, decision, or salita mo. Tingnan natin na iyong money. Na-atsing ako money ni Taurus. Ay, sorry. So, yun, na-atsing ako. Oh my God, Leo. Okay, when it comes sa iyong money. Pagdating sa money mo, hindi stable to Ay tayo dyan. I don't know why, but hindi stable yung pera mo sa nakikita ko dito. Money and trabaho to pwedeng sa trabaho hindi stable or sa money hindi rin stable. Ibig sabihin, may trabaho ka, hindi stable kasi nagiging matumal, konti lang ang pasok, o kaya naman pala absent ka, o kaya naman kung may negosyo ka, hindi siya good kasi nga siguro sa mga nangyari din ngayon, di ba? Pwedeng natin sa point na yun. And then also, may mga sa money mo kasi, is hindi siya agad na magsasucess this time sa nakikita ko dito, but there's an improvement. Ako na nakikita sa iyo, no? Paunti-unti mag-i-improve at mag-i-improve siya. Pero ang sinasabi nito, you need to be practical din. Yun ang nakikita ko dito, no? Pwedeng may isang babae na medyo delikado pagdating sa iyo, pagdating sa pera. Connected ang pera or trabaho, yan. Babae. Actually, babae rin to. Yun ang nakikita ko dito Pagdating sa pera mo kasi ang bilis. Parang alam mo yung parang sumahod, parang nakahawa ka ng pera, biglang boom, wala na. May natitira pa ba sa iyo, Taurus? Yan. Basta pag-isipan niyo lang yung pera niyo Para rin. Medyo iba kasi dito, baka maging danger yung pera mo kasi mabilis siyang lumabas. Baka mahirapan kang ma-recover to. No, sa nakikita ko dito. Pwede rin kasi na palagastos ka o kaya naman dahil sa isang babae, pwedeng nandun sa point na yun or sa isa sa nagiging distraction mo dito sa situation. Pero huwag ka naman din mag-alala kasi may kakaroon naman din ng improvement, no, pagdating sa iyong pera. Be practical lang daw ang sinasabi dito. Focus, give effort, and be practical. Yan, basta focus ka lang sa goal mo, no? Gawin mo lang yung yung mga dapat mong gawin sa nakikita ko dito. Yun. May utang ba kayo? Iba dito parang may unfinished business. Ako nakikita. Connected ang pera or trabaho man yan. Yun. Arigato namaste, God bless.